para sa ating Panginoon. Amen. At ngayon, darako na po tayo sa ating announcement. Sunday worship service, nag-start na rin po tayo ng 9:30 p.m. Amen. Ayan. Sunday worship service, nag-start pa rin po tayo ng 9:30 a.m. Sa mga kasama po sa program, please come at least 15 minutes before the service. And then prayer meeting every Thursday, 7 p.m. po. Ini-encourage ko po ang bawat isa, especially po yung malapit lang po dito, no? Mag-attend po tayo. And then ang ating OMG, One Mission Giving, reminders lang po sa monthly dues, 50 pesos lang po per month. Kindly approach na lang po ang ating mga leaders. And then ang ating birthday gift, 1 peso per year. Kung 50 years old na po tayo, magbibigay lamang po tayo ng 50. Pero kung pinagpala po tayo ni Lord, maaari po nating dagdagan. And then Women's Ministry Fellowship right after the service, kaya wala akong aalis. Then December 15, Church Christmas Celebration. Yung mga details po, i-announce na lang po yun. And then ang ating family camp, today's po 29 and 30. So, yung 29, regular service, and then yung pong 30 is family camp. Free registration lang po to, wala po tayong babayaran. May bisita po tayo today. Miss Madonna Estacio, pwede po tayong tumayo. Welcome po kayo dito sa ating church. And then, meron din po tayo balikbayan. Welcome po, Auntie Cora and Baba Jen. Ngayon, nagagalap po kami na nakasama na naman po namin kayong muli. Meron pa po ba? Kung wala na po, tinatawagan ko na po ang ating mga ushers. Yes, Lord, yun po ba tayo namin? Yes, Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Kami nagkatipuan para purihin ka. Pasalamatan ka, Panginoon. Maraming salamat po sa mga blessing na pinagkakalob niyo po sa amin at sa kalakasan na pinagkakalob niyo po sa amin araw-araw. Tunay nga, O Diyos, hindi ka nagkukulang. Lagi po kayong tapat, lagi po kayong sapat sa amin. Marapat lang, Panginoon, na ibalik po namin sa inyo sa pamamagitan po ng aming offering. Maraming salamat po, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat sentimo ng aming maniligo. Kayo po ang magbabalik ng siksik, liglig at umaapaw sa aming kanluran. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa at inayangan ko po ang bawat isa na tumayo at kung meron po kayong dalang Biblia, makibukas po kayo sa akin sa Numbers chapter 6, 24 to 26. Numbers chapter 6, 24 to 26. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Magandang araw po sa bawat isa.
Magandang araw po sa bawat isa. Kala ko po napagod tayo sa praise and worship kaya nakatulog tayo. Sarap pa naman po ng ambience natin, no? Okay? Nung pumipinang si Atara, yung pong pamangkin ko, iba po sa ating mga kapampangan, meron tayong ugali na ginagawa. Kapag nakakita tayo ng isang bagong sanggol, ano pong ginagawa natin? Iba nagbibigay tayo ng pera. Hindi ba ata? Sabi na ata. Di ba? Kapampangan style. Kapag may nakita tayong bagong sanggol na bata, ginagawa natin, nag-aabot tayo ng pera. Tapos sinasabi natin, God bless you. Di ba? Di ba tayo ginagawa? Pero alam niyo po, nung pumipinanak si Tara, inip ako. Sabi ko, instead na bigyan mo siyang pera, pwede po ipanalangin niyo siya. Pwede niyo pong hawakan ng kanyang kamay o i-lay hands. Kapag po unang nakita niyo yung unang nakita niyo siya o pagkakataon pa lang na nakita niyo siya, instead magbigay po kayo ng pera na wala na which is kailangan naman natin, pero yung pinakakailangan po yung blessing ninyo. Diba? Sabi ko sa kanila, sa mga tita ko, po dyan pera, huwag po siya bigyan pera, pwede po ipag-pray niyo siya. Which is sa ating Kristyano, dapat yun ang ginagawa natin. Instead of give some money, pag nakakita tayo ng bagong silang na bata, why don't we bless? Because there's a power in our tongue. There's a power sa atin. Yes, wala pa pong pananampalataya ang bata. Pero yung pananampalataya mo bilang isang auntie o tita, tito, kuya, lolo, lola, mayroon pong ginagawa yun. Kaya po sa umagang ito, tignan natin ano yung sinasabi ng Numbers chapter 6, verse 24 to 26. Una po, sinabi po ito ni Moises kay Aaron. Ito yung tinatawag na priestly blessing. Ito yung kung saan ang isang pare, priest. Pare ay nagbabless ng isang tao. Ito yung binigay ng Diyos sa buhay po ni na Aaron. Diba? According to the story of the Israelites, ang lipi po ni Aaron, sila ang unang naging mga priest. Kaya ito po yung instruction ni Moises kay Aaron to bless the people. At pong verse 24 to 26, ito po yung tinatawag na Aaronic. Tama ba? Aaronic blessing. Aaronic. Paano pa ng Aaronic? Aaronic. Yung blessing po ni Aaron sa mga tao. Ngayon po, wala na po tayong priest. Wala na tayong mga tinatawag na mga pare. Wala na yung function niya. Kasi po, nung namatay si Jesus Christ, yung function ng isang high priest, kung saan siya'y naglilinis, siya yung naghahatid sa atin, sa kandungan ng ating Panginoon, kay Jesus na po yun. Meron po akong ginawa, nag-search po ako, ano yung kakaibahan ng pare sa pastor? Di ba? Kung remember po, nung si Jesus Christ, malapit na pong ipako sa cross, sinasabi niya kay Peter, Peter, feed my lamb. Yeah. Kung saan ang pastor, tinatawag natin mga pastol. Kasi po ngayon, we don't need the function of the priest kasi kay Kristo niya. Pero Jesus Christ, binigyan niya ng mga pastol ang kanyang mga tupa. Kaya sa atin, mga evangelicals, wala tayong tinatawag ng mga priests o mga pare. Rather, we have pastors or pastora. Kasi we believe tayo yung mga kawan ng ating Panginoon. Kasi yung mga
Pare dati, sila yung nag-ano sa mga sacraments, sa mga offerings. Ngayon hindi na. Kasi kay Christ na yun. Pero hindi po yung ano natin yung topic. Yung pong the Lord bless you. Ano yung ibig sabihin ng the Lord bless you? Di ba sa ating mga Kristiyano, kapag may ka-text tayo o may mga kausap tayo na paalis na tayo, yung last na lang na usapan natin, sasabihin natin ay God bless you. Sa text naman, kung matutulog na tayo o sa chat, good night and God bless you. Hindi mo ba natanong sa mga sarili natin, bakit natin nasasabi yun? O parang naging Christian lang tayo tapos kasi sinasabi ito ni pastor, sinasabi ito ni kapatid na God bless you. Ano ibig sabihin nito sa atin? Sasabihin natin. When we say God bless you. Sa Filipino culture, yung mano, di ba mano? Mano po. It's a sign of respect. Sabi nila. But in reality, it was a sign of asking for blessing. Kaya di ba sabi natin sa yung mga pambangan na matuwa, this book, ada. Pag-ibisang pa, blessed, this book. But the times is, we're asking for the blessings of our elderly people. It's also a sign of humility sa mga bata. Ngayon, hindi na siya masyadong napapractice sa atin kasi mga Gen Z na sila, Gen Z. Hindi na alam yung ibig sabihin ng pagmamano. Kasi para sa amin dati, it's just a culture na walang biblical basis. But now, we will read the scripture. Saan nanggaling yun? Bakit ginagawa natin yun? Bakit sinasabi natin yung God bless you? According to Aaronic blessing, kung saan tayo din ginagawa natin ito sa church, we use this verse as yung panghuling ginagawa sa service. Benediction. Kasi, when do this, yung benediction, the pastors believe by his faith, yung mga miyembro pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. So let's start. Let's see the Word of God. Let's read the Scripture. The Lord bless you because God, He is the source of all good gifts. Tingnan po natin yung number 6:24. The Lord, the Lord, the Lord. Yung naka-italics po. Tingnan niyo po yung spelling niya. It's the capital R. Sa ibang mga translation, it's big letter L, small letter O, pero yung R, it's capital tapos D. What it means? Sa Tagalog, ang Lord ay Master o Panginoon. Dito, sinasabi po, ang Panginoong Diyos ang magpapapala sa iyo. Ang Panginoong Diyos ang makikip sa iyo. Kailangan po natin malaman ang lahat ng meron tayo ngayon na tinatamasa natin, ang source po nito ang ating Panginoong Diyos. Dahil alam niyo po, mahal na mahal ng Panginoong Diyos ang mga tao. Paano natin masasabi yun? Through the life of Jesus Christ. Ibinigay ni Jesus Christ ang kanyang buhay para sa atin. Hindi lang para tayo maligtas, kundi ma-restore ang ating relationship sa Diyos. Remember what happened in the Garden of Eden when Adam and Eve ate the forbidden fruit of good and knowledge of good and evil. Di ba? Nabuksan ang mata ni Adan at Eva at nakita nila na sa nila yung hubad. Sila ay natakot. Because of that, sila ay nagtago sa presensya ng ating Panginoong Diyos.
Same sa atin. When we are in sin, we cannot call the name of the Lord because of shame, guilt we have in our hearts. But when we know and understand that Christ died for our sins, walang oras, walang araw o walang lugar na pwede tayong tumawag sa ating Panginoong Diyos. Ang lahat ng meron tayo ngayon, ang source nito, ang ating Panginoong Diyos. Remember ba ang sinasabi ni John 10:10? The thief comes only to steal and kill and destroy. But I have come to that they may have life and have it all in the fullness. Ito yung pangako sa atin ng Diyos na ang buhay natin ay maging masagana. Pero kailangan natin maintindihan lahat ng tinatamasan natin, lahat na meron tayo ngayon, ang Diyos po ang source ang lahat ng ito. Si God ang nagbibigay sa atin dahil sa kanyang pag-ibig. Siya'y may akda ng lahat ng meron tayo. Kailangan po natin paniwalaan to. Kasi kung hindi po natin paniniwalaan to, ewan ko lang saan tayo papatungo. Saan patungo ang buhay kung hindi natin maintindihan ng Diyos ang source ng lahat ng meron tayo. And secondly, ito yung pinaka-desire po ng ating Panginoong Diyos. God desires to bless you. Madalas, naniniwala tayo, madalas ito yung pinapaniwala ng iba. Sabi niya, often encounter that spirit that God just wants to rule over His people. He only cares about us obeying Him. And make no mistake, He's a king and He does not desire our obedience, but He does so for our benefit. Yung mga iba, akala nila kung sila ay magiging Kristiyano, yung buhay nila ay magiging limited lamang sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya yung iba, okay lang akong mag-attend ng Sunday service sa mga ibang church. Ayaw kong mag-commit. Kasi, in the long run, kapag ako'y nag-commit sa isang church, I will be bounded by the rules and regulations. Yun ang idea ng mga iba. Pero di nila alam. When you commit yourselves before the Lord, blessings upon blessing will follow upon you. God not only desires obedience, pero yung obedience is a byproduct of our love upon Him. Kung binabasa po natin ng Bible, may nasulat na basa sa tanang Diyos na kung saan may pinapagawa siya sa atin, pero ang end nito, tayo ay maghihirap. May sinabi na ba ang Diyos sa kanyang salita na kung hindi natin susundin o kung susundin natin ito, kayo'y maghihirap, kayo'y masasaktan? Wala, di ba? Lahat ng ninais po ng ating Panginoong Diyos ay para sa ating kabutihan. Wala pong hinangad ang ating Panginoong Diyos, kundi lahat tayo ay magkaroon ng masaganang buhay. Though there are times because of our own unfaithfulness, hindi natin na-receive ang blessing ng Lord sa atin. Tignan niyo po yung mga prayer po ng ating mga kapatiran. Lord, you are faithful, and yet we are unfaithful. Diba? That's us. Tayo yun. There are times in our life hindi po tayo naging faithful sa Lord. We will admit man natin ito ngayon o hindi. And I do believe even us, kami pong tumatayo ngayon sa harapan ninyo, there were times in our life we become unfaithful sa ating Diyos. Because there are times gusto po namin pangunahan ng Diyos sa plano niya sa mga buhay po namin. Now, in that situation before, nung nangyari po sa buhay ko,
yun, parang naging roller coaster po. But when I found that God desires to bless me, and the thing He only wants is to bless me more than sa lahat ng mga ginagawa ko. Kasi po, yung ginagawa ko ngayon, hindi siya yung dahilan bakit gusto akong i-bless the Lord. Yung ginagawa ko ngayon is just a byproduct of what God have done in my life. Kasi kung isusulat ko lahat ng mga ginagawa ko para sa Kanya, at isusulat ng Diyos ang lahat ng ginawa niya para sa aking buhay, wala man po sa kaligtingan ang aking mga ginawa sa ginagawa niya sa buhay ko. Yun ang ginagawa sa atin ng Diyos. I don't know what kind of blessings that we are looking for. Hindi ko po alam anong klaseng blessing o pagpapala na ninanais natin. Pero kailangan mo natin maniwala at magtiwala sa Diyos na may gagawin siya sa buhay natin. Sabi po ng di po John 10:10 isa. Sabi po ng John 10:10, di ba? He came to give us life and life to the fullest. That to serve our God is to bless us more than what we expect. But one thing that we need to do is to believe in Him. And lastly, sige po. Sige po. Sige po. Sige po. Yung mga pong blessing of Lord includes protection, peace, and fullness of the heart. Diba sabi Lord, sabi ng Word of God, and He will keep you. Yun pong protection na binibigay sa atin. And not only a kind of protection, rather is a divine protection. Kapayapaan at fullness of the heart. Ito yung meron tayong mga Kristiyano na wala ang mundo, na hindi pwedeng ibigay ng mundo, kapayapaan. Sino po dito ang may mga masarap na tulog tuwing gabi? Ako, umihilig pa po ako, parang bakay. That's the peace of God. Did you know po, half of our population, walang masarap na tulog. Most of them take medicine in order for them to have a good sleep. Pero po tayong mga Kristiyano, as we end our daily lives in prayer, agad-agad, tulog po tayo. Hindi natin iniisip yung bukas kasi mayroon tayong Diyos na mag-supply sa atin kung ano yung bukas. That's the blessings of God. Nakakalimutan lang natin kasi naging pamilyar tayo kung paano kumilos ng Lord sa buhay po natin. And I want to challenge you this morning po. Umalis po tayo sa ganong klaseng idea. Expect what God can do more in your life. Ano po sabi ng Micah? It's about sa pagbibigay ito. But when we test our God in our faithfulness to Him, He will open the door of heaven. Hindi door windows of heaven to bless us. When we give what is due to Him, He will open the door, the window of heaven to bless us. But give what is due to Him. And lastly, final na po ito lastly, God also desires to bless the world through you. Sabi niya, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Ano po ibig sabihin nito? Upang ang mga taong nasa paligid natin makita na may Diyos
United Against. Sabi niya, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. What is the meaning of all this blessing? So that the people around us will see and experience the moving of our God in our life. Doon magtatanong sila, anong meron siya na wala ako? Anong meron tayo? Diyos. Meron tayong Jesus. Nakakalimutan po natin na meron tayong Jesus. Remember, think of this. Tignan niyo po. When we are in a sitwasyon kung saan hindi mo alam yung bukas, anong ginagawa natin? Kanino tayo sumasandal? Kanino po tayo nagtitiwala? Kahit there are times we put God as a last resort of our life choices, and yet God will do His best in order for us to help. What if, baliktad, palagi mong inuuna ang Diyos sa buhay mo, tapos yung worries mo ang pinakahuli? Anong gagawin ni God sa'yo? Diba? He will move in your life, and God will use you to bless the nation, to bless the world, to bless the people around you. Kasi kayo po ay magiging, or tayo po ay magiging a living testimony of the faithfulness of God. Yung buhay mo at buhay ko ay gagamitin ng Diyos upang ma-reach out natin yung mga tao upang hindi nakakalam sa Kanya. Remember po yung Abrahamic blessing? Ano ba yung Abrahamic blessing? Genesis 12, 2 and 3. I will make you into a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curse you, and I will curse, and all the people on earth will be blessed through you. You and I are living testimony of the faithfulness of our God. But we need to use that so that people around us will see, will hear, will understand that there is a God. That there's Jesus. Meron pong Diyos. Kung hindi man nila nakikita ang Diyos na to, ipakita natin. Let us use our life so that the people will see that there is Jesus. At hindi lang po, maraming ginagawa ang Panginoon Diyos sa mga buhay natin. There are times we become, ano yun? Yung reconciliation, restoration, di ba? God used us to reconcile. God used our life to reconcile, to restore our families. God will use you as a channel of blessing. And God will use you to restore yung anumang relationship na kinuha ni Satanas sa mga buhay natin. God will use you as a standard of living sa mundong ito. Yun po yung gagawin natin at yun yung ipaparanas sa atin ng Diyos. Kaya ang sarap pong mag-bless because ikaw ay blessed na blessed. Diba? Ang sarap mag-bless ng tao, ay yung bless ng mga ibang tao kasi ikaw may na-bless na bless. Remember po yung story ko kay Atara? Yung pong pamangkin ko nito ngayon, kahit medyo may maldita siya,
Nandito po kasi, isa lang siya eh. Alam niyo po, pero yung usapan, yung sa inyong, as her young age, kapag po may kuwari may sakit siya, lalapit yan. Baba, can you pray for me? Masakit yung head ko. Can you pray for me? Tingnan niyo po yung ginagawa natin. When we use ourselves as a living testimony na mayroong Diyos, yung mga tao sa paligid po natin, lalapit sa atin. During missions po, alam niyo po yun, yung pinaka-the best na ginagawa ng isang counselor, yung nagka-counsel, is to pray. More than the ginagawa po ng mga doctors po natin that time, yung mga medicine na meron tayo. But yung mag-pray ka sa mga taong ito. Kasi po that moment, nire-restore ng Diyos ang relasyon niya sa mga taong ito. At ginagamit niya po tayo. Hindi lang po yun. Sa mga ordinaryong usapan po natin sa ating mga pamilya na hindi pa nakakaalam kay Kristo, God will use you to point that person into Christ. Yung mga salita po natin, there are times we start in a chismis. Pero pag lalim ng usapan about sa pamilya, yung kaalaman natin patungkol sa ating ng Diyos, lalabas po yan. And that is a sign that God is using you to bless the world. Paano malalaman ng mundo na mayroong Diyos? Kung yung mga anak ng Diyos ay hindi nagsasalita. Kung yung mga anak ng Diyos hindi gumagawa. Diba? Napakahirap naman kung na makita nila na may Diyos kung tayo na nakakaranas sa Diyos, nakakaranas sa kapayapaan ni Kristo, nakakaranas ng kapangyarihan ni Kristo, hindi natin ito sinasabi sa iba. Paano nila malalaman? Start in small, sa family, sa best friend. Exact po tayo doon. And you will be surprised kung po gagawin pa ni Jesus sa mga buhay po natin. And I will end in this quote. May the Lord bless us all and keep us, and may He cause His face to shine upon us and be gracious unto us and give us His peace. May the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Ano niyo po ano to? Ito po ang pinakapuso ng ating Panginoong Diyos para sa atin. This is the heart of our Heavenly Father toward us. That He will bless us. So let's all stand. As we understand that all the blessings came from our God. Diba? This morning, let us give back the blessing to our Lord Jesus. Ibigay po natin sa Diyos ang pinaka-the best na papuri at pagsamba sa Kanya as we sing this song again. Na-ask po yung ating instrumentalist, even though kulang kayo, it's okay. Kung para sa Diyos, wala pong imposible. And I want everyone to center their attention to their hearts. Ano pa yung hindi mo nararanasan sa Diyos? And as you sing this song, seek the face of our God in this morning. So let's all sing po.
Amen. Purihin po ang Diyos sa tinanggap nating salita ngayong umaga na inihatid po ng ating pastor. Amen. We will sing praises unto Thee this morning again. Yes, O God. Hallelujah. We worship this holy name. Bless the Lord of my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord of my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. And on that day, when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Come on, church, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh
po ng Diyos sa atin ay ito'y lahat ay pagpapala. Lahat ng pagpapala ay biyaya sa atin ng Diyos. Kaya po, anuman ang panahon na darating sa atin, sa lahat ng panahon na darating sa atin, tayong mga anak ng Diyos, dapat alam natin kung ano to. Tayo ay liwanag ng mundo at gawin natin ang nararapat para sa ating Diyos. At huwag po tayong matakot sa bawat pagsunod na ginagawa natin sa Diyos. May karapatang biyaya. Hindi ko alam ano man mga biyaya. Hindi ko po alam anong klaseng biyaya ito. Pero kapag meron po tayong relasyon sa ating Diyos, alam na alam niya ang mga desire. Alam na alam niya yung mga naisin ng ating mga puso. Patuloy po tayong magtapat kahit tayo nahihirapan. Patuloy po tayong ibigay ang the best sa ating Diyos. Kasi po, wala pong imposible kung tayo magtatapat sa ating Panginoon. Anong sinasabi ng mundo ay iba po sinasabi ng ating Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, meron po tayong kapangyarihan para puksain ano man ang binibigyan ng mundo ito. Meron tayong kapangyarihan, meron tayong kakayahan upang magsabi ng stop, no. Because you and I are a child of God. You and I are strong, are vessels of blessings. You and I, lahat po tayo, kasama po natin yung Diyos sa bawat lakad ng ating journey bilang San Cristiano. Let us all pray. Heavenly Father, in your name, we surrender everything upon you. Binibigay po namin lahat ang meron kami, O Diyos, upang ikaw ay malayong kumilos sa aming mga buhay. O Lord, tinataas ko po ang aking mga kapatiran, may mga pangangailangan. Kayo po kumatot po sa kanila, O Diyos. Kayo po patuloy na kumilos sa kanilang buhay, O Diyos. Ang aking tinatas, Lord God, ay sa mga kapatiran na may mga naisin sa kanilang mga puso. Hawakan niyo sila, O Diyos. At kayo po magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa kanila upang magpatuloy sila, Panginoon, sa kanilang mabuting ginagawa. And also pray, Lord, yung mga nahihirapan, give them the strength. Yung may mga pagsubok, cheer them up, Lord God. Equip them, O Lord. Ano man ang bagyo ng buhay, Panginoon, bagyo lang. Bagyo lang yan. Meron kaming tapat at makapangyariang Diyos. I do believe, Lord God, and I do pray, Lord God, this morning. May you continue, Lord, to touch the heart and the life of everyone here. Kapo, Panginoon, patuloy na kumilos sa kanilang kalagitnaan at gumabay po, O Diyos, sa kanila. Lord, you know them one by one sa bawat Lord, sa bawat hinapis na meron sila, sa bawat luha na mapapatak sa kanilang mga mata, kayo po kanilang maging sandalan, kayo kanilang maging pananggalang sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pagkakataon ng Diyos. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa kanilang mga buhay. At salamat, O Lord, sa mga ito na sa iyong salita, Panginoon, that we are a source of blessings in this world. That we are a living blessing. And I do believe, Lord God, hindi lang po dito lang start ito. But every day of our life, Lord, we will see yung kamay mo sa mga buhay po namin. Salamat sa lahat ng gawin po, O Diyos, sa mga buhay po namin. We thank you, Lord God, for all the opportunity that you have given to us in this morning. And do continue to pray, Lord God, for our loved ones na hindi pa nakakaalam, Panginoon, sa iyong salita o nakakaranas sa iyo, Panginoon. We pray, Lord God, for salvation for our families. We pray, Lord God, that you continue to move in the life of our loved ones, O Lord. That may you continue, Lord God, to stir their hearts so that they may see you, Lord God, sa mabuhay po namin. Lord, you are faithful. There are times we are unfaithful. But Lord God, this morning, teach us, Lord God, to become faithful like you, Lord, sa buhay po namin.
Teach us, Lord God, na maging kayo ang aming inuuna sa lahat ng mga pagkakataon, O Diyos. And I pray, Lord God, sa lahat po ng aming mga nanay, I pray, Lord God, for strength that coming from you. I pray, Lord God, for protection and provision that coming from you, Lord God. Kasama ito, Panginoon, ang aming dalangin sa aming mga tatay, O Diyos, na nandito, Panginoon, sa church ito. We pray, Lord God, for protection, provision, and guidance, Lord God. Give them, Lord God, the way you work in us, Lord God, sa mga buhay mo namin. Patuloy mong pagpalain ang aming mga ama, Panginoon. As sa aming mga lola, Lola, O Diyos, I pray, Lord God, the strength that come from you, your provision, Lord God, is upon them, Lord God. And I do, Lord God, may gagawin ka pa sa mga buhay po ng aming mga lola at lola. And also, Lord God, I pray, Panginoon, sa mga aming kabataan, Panginoon, sa maliit na bata, O Diyos, patuloy siyang gabayan, O Panginoon, upang makita nila ang iyong kamay sa kanilang mabuhay. And I pray, Lord God, let your blessings upon blessing the life of this next generation, Panginoon. Lord, kayo po mag-protect, kayo po mag-guide sa kanila. Upang, Lord, ang lahat po ng ginagawa mo sa kanilang buhay po, Panginoon, hindi na po ito makalimutan. Lord, use every one of us here, Lord God, to be a channel of blessing, Panginoon, sa family, sa lahat po ng ginagawa namin. Sa lahat po, Panginoon, na gagawin pa, Panginoon, kayo po ang madakila at papurihan sa mga buhay namin. We also extend, Lord God, yung prayer po namin sa aming mga leaders in this church. Continue to move, continue to speak in the life of our leaders. Continue to strengthen them, O God. Kayo po patuloy na mag-guide sa kanila, sa aming mga pastors, double anointing that come from, Lord God, in the life of our pastor. Let your provision, Lord God, speak always upon them, Panginoon. Sa aming mahal na bayang Pilipinas, we pray, Lord God, and we speak blessing, Panginoon, sa aming mahal na bayang Pilipinas. Lord, continue to guide this nation. To our leaders, Lord God, from the President down to the very level, Lord God, ikaw po, kumatak po sa kanila, Panginoon. We pray for salvation, Lord God, sa aming mga leaders, Panginoon. Sa bayan ng Israel, Lord, patuloy po namin tinataas ang iyong mahal na bayang Israel. Patuloy po kumilos sa bansang ito, sa aming mga missionaries, Panginoon, sa lahat ng sulok ng mundong ito, Panginoon. Lord, I speak power, I speak blessing, I speak guidance, Lord God, sa mga missionaries po namin, Panginoon. Na Lord, lahat po ng kanilang ginagawa, Panginoon, hindi sayang. Ang kanilang mga buhay, Panginoon, na patuloy na pinapagamit sa iyo, Panginoon, hindi po sayang. We continue to bless and we continue to guide them, Panginoon Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat po ng gagawin po sa amin. Sa iyong mahal sa buhay, Panginoon, na may mga sakit, Panginoon. Ito po'y tinataas po namin sila sa iyo, Diyos. Yung iba dito, Panginoon, wala. Pero hindi po maamagsi yung kamay, Panginoon, upang hindi mo sila maabot, O Diyos. Lord God, as we intercede and pray for our loved ones, Lord God, who have suffering from sickness, Lord God, illness and diseases, Lord God, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. And this morning, Lord, we'll release, Lord God, yung healing, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Whether it's physical, Lord God, emotional, or mental, Lord God, we speak healing in the name of Jesus. Ito po nga ang panalangin sa Jesus we pray. Amen. So po tayo na bumupo. Tinatawagan po ang lahat po ng mga birthday celebrant for the month of November. Lahat po na nagdiwang ng birthday sa month of November, this church will bless you with prayer. O tingnan niyo po mga mukha po ng mga kapatiran natin may birthday ng November. And I want po lahat po tayo dito sa church as one family. Let's all extend yung kamay po natin sa ating mga miyembro. Let's all speak blessings upon blessings. Come on, church! Panginoon, tinatapos po namin ang mga birthday sa month of November. Oh Lord, I pray that you will continue to bless them, continue to speak them. I pray, Lord God, for guidance na gagaling sa iyo. I pray, oh Lord, na kayo po kumatak po sa kanila. Ano man pong desire ng kanilang puso, o Panginoon, aming tinataas. Na I pray, Lord God, marami pa sila masayang birthday, Lord God, to celebrate, to commemorate, Lord God, the things that you have done in their life. Salamat po sa aming kapatiran na natin ito, Panginoon. Kayo po patuloy na gumabay sa kanila at the best po, Panginoon, sa mga buhay po nila. Lord, use them mightily so that, Lord, the people around them will see the goodness of you in their life. Ito po nga ang panalangin sa Jesus we pray. Amen. At may konting announcement po tayo. May konting po announcement para sa ating section Sport Fest. Yan.
Sa lahat po ng kasama po sa ating Sport Fest, please po makipag-coordinate tayo kay Pastor Joel. Alam ko meron po siyang sasabihin sa atin. So, yun lang po. And tayo po ay maghawak kamay.